Mga kaibigan, maligayang pagding sa aking bagong explanation video. Ngayon ay sisimulan na natin ang talakayan tungkol sa sigabo. Kung nagustuhan ninyo ang video, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel na Series Explained pa. Para sa mga nanonood mula sa Facebook, ang link ng aming YouTube channel ay nasa video description. I-click lamang ang link at mag-subscribe upang makatanggap ng lahat ng mga update. Maraming salamat po sa inyong suporta. Sumugod ang mga kaibigan ni Gabo sa bahay ni Mang Rudy, sabik na hanapin ang kanilang kasama. Direkta nilang tinanong kung totoo bang tinulungan ni Gabo ang reporter na paulit-ulit binabanggit sa telebisyon. Tumango si Gabo. Napuno ng tuwa si Mang Rudy dahil halos hindi siya makapaniwala na totoong sinabi ni Gabo ang katotohanan tungkol sa insidente ng sasakyan noong araw na iyon. Ngunit nahihiya si Betchy, iniisip na puro pangakong walang laman lamang ang ginagawa ni Gabo at nagsisinungaling upang itago ang pera para sa sarili. Ibinalik ni Gabo ang pera at ipinaliwanag na hindi niya iyon ginastos. Sadyang itinabi niya, alam niyang kakailanganin ng kanyang ama ng regular na gamot at gamutan matapos ang operasyon. Hindi na tumutol si Mang Rudy, sa halip ay natuwa sa desisyon ng kanyang anak. Nagpasalamat siya na pinili ni Gabo ang tamang landas. Ipinaliwanag ni Gabo na ito ang dahilan kung bakit siya naantala. Gayunman, hindi makalimutan ni Gabo ang pagkamatay ng kanyang ina. Paulit-ulit bumabalik ang eksenang iyon sa kanyang mga panaginip. Sa huli, tinanong niya ang kanyang ama kung sino talaga ang pumatay sa kanya. Malungkot na ibinunyag ni Rudy na ang dating mga kasama niya sa minahan, sina Mariano at Ricardo, na mga pulis din. Nainip sila habang naghuhukay ng ginto. Nang marinig ang mga pangalan, hindi nakapagpigil si Gabo. Umalis siya ng bahay, nagtungo sa bar, uminom, at nagsimulang mag-isip ng susunod na hakbang. Pagkatapos, lumapit si Gabo kay Paps upang humingi ng tulong. Alam niyang may impluwensya si Paps at makakatulong. Tinanong ni Paps kung alam ni Gabo ang mga pangalan ng pumatay sa kanyang ina. Sinabi ni Gabo, Mariano Zafra at Ricardo Jacinto. Nagulat si Paps dahil malalaking pangalan sila sa industriya na may makapangyarihang koneksyon sa itaas. Kaya't pinalaan niya si Gabo na mag-isip ng mabuti dahil hindi sila ordinaryong tao. Matatag na sagot ni Gabo, nakilala niya sila ng lubos. Ngayon ay naghahanda ng matatag si Gabo dahil malalim ang kanyang galit kay Ricardo Jacinto. Nang si Ricardo ay isang general ng pulisya, siya ay arogante at walang kinatatakutan. Maging si Paps ay nawala ng malaking halaga dahil dinurog siya ni Ricardo. Bagaman retirado na si Ricardo, si Mariano Zafra ay aktibo pa rin. Nagpapatakbo ng isang sindikato sa Tondo na nagkukunwaring negosyante. Ngayon ay lumitaw ang tanong, magkakaroon ba talaga ng madugong sagupaan sa mga grupo sa Tondo? Nang makita ni Gabo si Django, muli itong nanggugulo, pinipilit ang pangongolekta ng pera sa isang lamay. Binalaan siya ni Gabo kung hindi siya luluhod at hihingi ng tawad, may dugong dadanak. Napagtanto ni Django na mahina ang kanilang posisyon dahil marami sa lugar ang pumapanig kay Gabo. Kaya't umurong siya at nangakong babalik sa ibang araw. Samantala, nalagay sa panganib ang buhay ni Samantha. Matapos mawalan ng trabaho, sinuportahan siya ng kanyang mga kasama. Ngunit lalong naging komplikado ang sitwasyon. Nagulat si Pia kung bakit wala sa opisina ang grupo ni Seb. Sinabi ng kanyang mga kasama na lumabas si Seb kasama si Sam. Naiwan na naman si Pia habang si Sam ay nakakuha ng puntos kay Sebastian. Gayunman, nakatuon si Pia sa pangangalap ng impormasyon dahil naroon ang pamilya Zafra sa presinto ng NC. Doon sinubukan ni Mariano Zafra nasuhulan si Delgado, ngunit nabigo. Minsan na silang magkasama, ngunit kumalat na ang kasakiman ni Mariano sa Inleya. Malinaw na sinabi ni Delgado na hindi kailanman palalayain si Victor dahil ang puno ay nakikilala sa bunga. Alam niya ang ugat ng pamilya, kaya't hindi siya nagulat sa krimen ni Victor. Nagalit si Mariano
Napagtanto niyang hindi mabibili si Delgado, kaya't ang tanging paraan ay tulungan si Victor na makatakas mula sa NCIA. Sinabi ni Lucas na gagawin niya ang lahat upang mailigtas ang kanyang kapatid dahil nauubos na ang oras. Marahil darating ang araw na hindi na nila muling makikita si Victor. Samantala, sumiklab ang alitan sa pagitan ng grupo ni Gabo at grupo ni Sam. Pinugbog ang mga kasama ni Gabo. Sinabi ng mga kasama ni Sam na kailangan nilang tumakas. Kung hindi ay isusumbong sila ng pulisya at sila'y mapaparatangan. Bumalik ang mga kasama ni Gabo na bugbog sarado. Bagay na ikinagalit ni Gabo. Sinisi nila ang grupo ni Samantha at muling nagpasiklab ng tensyon. Sa huli, umalis si Gabo sa bar kasama ang kanyang grupo. Ngunit nalagay sa panganib si Samantha dahil sinundan siya ng grupo ni Lucas at nangakong tatapusin siya ngayong gabi. Maraming salamat sa panonood ng buong video. Para mapanood ang susunod na episode explanation, huwag kalimutang mag-subscribe sa series Explained PH channel.